At dadako na tayo mga kapatid, tayong lahat mga kapatid bilang pagbigay galang sa salita ng Diyos. Excited na ba ang lahat mga kapatid? Praise God! Ako is excited pero kinabahan mga kapatid. Pero mayroon man akong prayer mga kapatid, sabihin ko lang sa inyo. Mayroon akong prayer na hindi pa sinasagot ng Panginoon. Isa sa prayer ko, Lord, ayaw ko na mag-preach. Pero nandito pa rin ako sa harapan niyo mga kapatid. So, hindi pa answered prayer. Amen? Ako man tumatayo mga kapatid sa harapan, hindi dahil ako isang pastor, kundi ako lang po ay nagpagamit at handang magpagamit para sa ating Panginoon mga kapatid. Amen? Praise God! Dako tayo mga kapatid, kung mayroon tayong Bible, buksan po natin sa book of Ephesians chapter 5, verse 2. Praise God! Sabi dito mga kapatid, and walk in the way of love, just as Christ loved us, and gave Himself up for us as a fragrant offering and sacrifice to God. Dako tayo mga kapatid sa book of Hebrews chapter 7, verse 27. Sabi dito mga kapatid, unlike the other high priest, He does not need to offer sacrifice day after day, first for His own sins, and then for the sins of the people. He sacrificed for their sins once and for all. And when He offered Himself, praise God, ano ang in-offer ng Panginoon? He offered Himself. Praise God. Dadalhin ko kayo sa pamamagatang the forgotten offering. Praise God. Kung sa Tagalog mga kapatid, ang nakaligtaang handog. Praise God. Yuko natin ang ating mga ulim. Uli tayong manalangin. Lord, uli po Diyos, ako po'y nagpapakumbaba sa aking sarili, Panginoon. Hindi pa ako karapat-dapat dito, O Diyos. Pero ako po'y tumatayo bilang empty vessel, Panginoon, na handang magpagamit para sa iyong kapurihan, O Diyos. Dalangin po namin ang iyong banal na Espiritu, O God, na siyang kikilos sa apat na sulok ng kwartong ito, Panginoon. Na ang iyong banal na Espiritu ang siyang kikilos na magbukas sa aming kaisipan, ng aming puso, ng aming pag-unawa, Panginoon. Bigyan mo ako ng iyong salita, O Diyos, na dadaloy sa aking bibig at hindi ang sarili kong unawa ang siyang manguna, Panginoon. Purihin ang iyong pangalan, O God, at dalangin po namin ang iyong presensya sa mga oras na ito, O God. Ito po ang aming samot dalangin in Jesus' name. Everybody say, Amen at Amen. Praise God. Maaari na tayong umpo mga kapatid. Praise God. Hallelujah. So, pagpatuloy natin mga kapatid, yung ating tema sa buong buwan na ito is about offering. So, ito yung pinaka-last topic mga kapatid na ang ating tema is about offering. So, the law of sacrifice was practiced from the time of Adam mga kapatid. From time of Adam, from Abraham, then from Abraham to Jesus Christ. Yung law of sacrifice, hindi yan ibinibigay mga kapatid as a optional. Because ang law of sacrifice or offering is a commandment. Yan ay ibinigay ng utos ng Panginoon sa Israelita o sa kanyang mga anak. Ibig sabihin, pag sinabing command, wala kang ibang option kundi sumunod. Amen? Sa military, mga kapatid, pag sinabing command, hindi ka pwedeng tumanggi. Pagkos required ka na sumunod. So, ang ibig sabihin doon, mga kapatid, pag nag-utos ang Panginoon, a sacrifice, sasabi doon mga kapatid, pag nagbigay sila ng offering is about animals. Yung animals na yun, nire-required to be perfect and without blemish. O walang kapintasang sacrifice. So yun yung nire-required ng Panginoon. So dako tayo mga kapatid, bakit kailangan yung sacrifice or offering sa time nila mga kapatid? Sa Deuteronomy chapter 16, verse 16 mga kapatid, sabi dito, 3 times a year, all your men must appear before the Lord, your God, at the place He will chooses at the festival
of Unleavened Bread, the Festival of Weeks, and the Festival of Tabernacles. Itong tandaan natin mga kapatid, ang sinabi dito, no one shall appear before the Lord empty-handed. Hindi ka pwedeng humarap sa Panginoon na empty-handed ka. Kung maalala natin yung sinasabi mga kapatid, the Feast of Tabernacles, ang una dito mga kapatid, ang sinabi, Festival of Unleavened Bread, ibig sabihin, yung sagana ng pag-aani ng kanilang mga crops o kanilang mga tinatanim. So kailangan nila, bago humarap sa Panginoon, kailangan nilang may dala na handog o alay sa Panginoon. And dito mga kapatid, yung Feast of Tabernacle, ang ibig sabihin ng mga kapatid, nagsiselebrate sila as a feast of pesta bilang pag-alala o commemoration o paalala nung sila ay pinalaya ng Panginoon sa Ehipto. So ang pagharap mo doon sa Feast of Tabernacle is oras ng kasiyahan at celebration. At wala kang pwedeng, di ka pwedeng pumunta roon na wala kang dalang handog. Kaya sinabi doon, do not appear into the Lord empty-handed. Praise God. Makahintulad ng Feast of Tabernacle, mga kapatid, na kapag tayo'y pumunta sa simbahan, ano ang dala-dala natin pag pumunta tayo sa simbahan? Ang Feast of Tabernacle is kahintulad ng tayo ay pumunta sa simbahan para magpupuri sa Panginoon. Ang araw ng linggo ay hindi araw ng mourning o kalungkutan. Ang araw ng linggo is araw ng kasiyahan at celebration sa kabutihan ng Panginoon. Praise God! Kung maayos yung prayer time natin, araw-araw, maayos yung relasyon natin sa Panginoon, pupunta ka sa simbahan na puno ng pasasalamat. Pero kung ang prayer time natin, ang relasyon natin sa Panginoon at hindi natin nabigyan ng tamang focus, pupunta tayo sa simbahan na puno ng reklamo o kalungkutan. Pero ang sinabi ng Panginoon, you need to appear into the Lord na hindi empty-handed. Yun yung sinasabi ni David, mga kapatid. Let us enter to the gates with thanksgiving and praise. Kung pupunta tayo sa simbahan, a celebration sa kabutihan ng Panginoon, Monday hanggang Sabado, kung paano tayo pinagpapala, darating ka sa simbahan na puno ng pagpupuri. Pero Monday to Saturday, hindi mo binigyan ng panahon ng Panginoon, na nalangin ka, nag-ayuno ka, or nagbigay ka ng panahon sa Panginoon, pupunta ka sa simbahan na puno ng kalungkutan at katulungan. Amen? Bakit kailangan yung offering o sacrifice nila sa Panginoon? Because through sacrifice, they became worthy to live in the presence of the Lord. Sa pamamagitan ng offering o sacrifice, maging karapat-dapat sila sa harapan ng Panginoon. Praise God. To offer an offering with Him does not mean He accept it. Pag mayroon tayong binigay na offering sa Panginoon, hindi ibig sabihin na tatanggapin ka agad ng Panginoon. Kasi ang offering, it's a matter of heart. It's a matter of intention. Bakit mo binigay yung offering na yun? Para lang ba pakita ang tao? O binigay mo talaga to na the best para sa Panginoon? So, kung maalala natin, like what happened to Cain and Abel, mga kapatid, and Abel. He accepted Abel's offering, but he rejected Cain's offering. Amen? So, hindi ibig sabihin, pag nagbigay tayo ng offering, kailangan muna natin isipin, ito bang offering na ito is tama? Ito ba ay karapat-dapat sa Panginoon? When offer something acceptable to Him, something, pag nagbigay tayo ng offering, something that expresses the value we see in Him. Binigay natin ang offering na ito dahil karapat-dapat ito sa Panginoon. Basahin natin mga kapatid sa Book of Malachi, chapter 1, verse 7 to 11, mga kapatid. Sabi dito mga kapatid, sabi ng Panginoon, by offering defiled food on my altar, but you ask, how have we defiled you? By saying that the Lord's table is contemptible. Ito mga kapatid, 8.
When you offer blind animals, pero sinabi natin kanina, pag nag-offer ka ng sacrifice na animals, kailangan perfect at walang kapintasan. Pero ang in-offer nila is blind animals or sacrifice. Is that not wrong? Tinanong sila ng Panginoon, tama ba itong ginawa nyo na offering? Ito pa mga kapatid, when you sacrifice lame o pilay o may sakit na animal, is that now wrong? Try offering them to your governor. Subukan nyo na yung offering nyo, ibigay nyo sa governor. Kung magugustuhan yung offering yung pilay, may sakit na hayop, how much more na ibibigay mo sa Panginoon? So, sabi dito, try offering them to your governor. Will He be pleased with you? Will He accept you? Says the Lord Almighty. 9. Sabi dito, now plead with God to be gracious to us, which such offering from your hands. Will He accept you? Says the Lord Almighty. Oh, that one of you will shut the temple door so that you will not light useless fires on my altar. Mas mabuti pang isarado nyo ng simbahan o temple ay sa magbibigay kayo na hindi tamang sacrifice and offering sa Panginoon. Ang Panginoon na mismo ang nagsabi, mga kapatid. Sabi dito, mga kapatid, and I will accept now offering from your hands. My name will be great among the nation, from where their sun rises to where it sits in every place. Incense and pure offerings will be brought to me, because my name will be great among the nation, says the Lord Almighty. Ano ang katanggap-tanggap sa Kanya? A pure offering. Hindi offering na pilay, hindi offering na animals na may problema o may sakit. Amen? So, kung maalala natin, mga kapatid, nung ibinigay, nung sinabi ng Panginoon kay Abraham na i-offer mo si Isaac sa akin as a burnt offering. Napakasakit at napakahirap yung test na yun, mga kapatid. Sa isang tatay, pag may anak ka, maintindihan sa mga tatay, lalo pag anak mo lalaki, pagdating mo sa trabaho, sinisilip mo pa yung anak mo kung kamusta na. Amen? Tapos, sasabihin ng Panginoon, Abraham, i-offer mo sa akin si Isaac. Na-imagine ba natin gaano kahirap yung mga kapatid? Pero ang Panginoon, always as an offering that cost us something. Yung offering na pinaka-the best, yung offering na mahirap sa atin, pero ibinigay natin sa Panginoon. Amen? Kaya sabi ni David, I will not offer an offering to the Lord my God that cost me nothing. Ano ba yung cost me nothing, mga kapatid? Sa akin, mga kapatid, minsan, pag nagbigay tayo ng offering na yung meron sa atin, mga kapatid, na kung ibigay natin, wala lang. Hindi apektado. Kasi sobra. Kasi routine na ginagawa mo. Pero, ang offering na lumalabas ka sa comfort zone mo at ibibigay mo sa Panginoon, yun yung pinaka-offering. Hindi yung offering na kung anong meron ka, binibigay mo. Hindi mo mararamdaman yun. Pero yung offering na umaalis ka sa comfort zone mo, na ito ay para talaga sa akin, ito ay para talaga dito, pero ibibigay mo sa Panginoon. Walang kaibahan, mga kapatid, pag sinabi ng ating pastor na ikaw ang mag-MC, ikaw ang mag-tithes and offering, hindi mo ginagawa yun. Dahil alam mo, mahirap. Pero, ginagawa mo pa rin para sa Panginoon. Yun yung offering na tinitingnan ng Panginoon that cost us something. Amen? Praise God. Nung in-offer niya, mga kapatid, nung in-offer ni Abraham, mga kapatid, kahit mahirap, sinusunod niya. Kasi alam niya na sa pamamaraan na yun, maipakita niya sa Panginoon yung kanyang pagsamba at pagpupuri at pasasalamat sa Panginoon. Even yung anak niya, kaya niyang ibigay sa Panginoon. Amen? So, sa mundo, mga kapatid, kung tatanungin ko kayo, ano ang pinakamahalaga
sa buhay natin dito sa mundo. Siguro, iba-iba yung katanungan, iba-iba ang sagot natin. Marahil sasabihin natin, yung ari-arian ko, yung pera ko sa bangko. Amen? Pero sabihin mo yung kotse. Kasi ang ganda ng kotse ko eh. Kailangan ko ng kotse. Minsan, sasabihin natin yung bahay, yung edukasyon, yung pamilya. So, more on maipokus natin ang ating sarili, mga kapatid, is sa material na mga bagay. Pero ang Panginoon, sabi ng Panginoon sa Bible, I came to save that which was lost. Ano ang lost doon, mga kapatid? Buhay. Pangalawa, sabi ng Panginoon, I came that they may have life and have it abundantly. Ano ang pinutukoy doon? Buhay. Yun yung importante sa Panginoon. Sabi pa sa book of Genesis, the Lord God formed man of dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life. And a man became a living soul. Ang importante sa Panginoon, hindi material na bagay, kundi buhay. Amen? Bakit? Naalala natin, mga kapatid, bang yung ating pamilya, mga mahal natin sa buhay, pag naghihingalo na at marami tayong pera, ano ang bukang bibig natin? Di ba ang bukang bibig natin? Di bali na! Maubos yung pera ko! Madugtungan lang ang buhay ng pamilya ko. Doon lumalabas na yung pera walang halaga. At ang mahalaga ay buhay. Amen? Tayo bilang tao, mga kapatid, ino-offer natin yung mga offering na meron tayo. Ano yun? Mga bagay. Ano yung bagay na offering, Brother Rico? Pera. Dinadaan natin sa pera. Minsan, ino-offer natin sa Panginoon yung, sabi natin, leader ako ng church. Ino-offer ko to para sa Panginoon. Yung pagiging leader ko. Amen? Minsan, ino-offer natin sa Panginoon yung, tawag dito mga kapatid, yung oras natin. Yes? We get to worship God with our giving. Giving our talents, our skills, our leadership, our ministry. But we need to serve God by offering our life, mga kapatid. Sa Israelita, mga kapatid, madali lang. It's easier for them to offer an animals as a sinful sacrifice para malugod ang Panginoon. Pag nagkasala sila, madalas silang sanay na mag-offer sa Panginoon ng mga sacrifice. Actually, marami nang na-offer sila na sacrifice sa Panginoon, mga kapatid. Pero ang nakalimutan nila na hinahanap ng Panginoon na isacrifice nila is yung buhay nila na iaalay nila sa Panginoon. Kaya yung alay nila, laging paulit-ulit at paulit-ulit. Why? Dahil nagdidepende sila sa alay nila, mga kapatid, doon sa mga animals na i-offer nila sa Panginoon. Pero walang pinakamahalaga sa Panginoon is yung buhay na isinusuko mo as an offering para sa Panginoon. Madalas, binibigay natin sa Panginoon kung ano yung kaya nating ibigay. Pero minsan, nakakaligtaan natin na ang dapat una nating ibigay sa Panginoon, yung buhay nating as an offering sa Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Dako tayo, mga kapatid, sa Book of Haggai, chapter 2, verse 8. Sabi dito ng Panginoon, mga kapatid, the silver is mine, and the gold is mine, declares the Lord Almighty. Yung silver mo, yung gold mo, sabi ng Panginoon, it's mine, akin yan, hindi yan sa'yo. Book of Psalms, chapter 24, verse 1, mga kapatid. Sabi dito, mga kapatid, the earth is the Lord's, and everything in it, the world, and all who lives in it. Ibig sabihin, anumang bagay na meron ka ay pagmamay-ari ng Panginoon. At hindi mo ito pwedeng ipagmalaki sa harapan ng Panginoon. Praise God! Hindi natin pwedeng ipagmalaki yung offering na meron tayo.
Dahil ang gusto ng offering ng Panginoon is yung buhay mo ang nais na offering sa harapan ng Panginoon. Bakit binibless tayo? Hindi tayo binibless sa tithes and offering, mga kapatid. Brother Rico, bago yan. Sabi ng Bible, ibibless ka. Yes? Pero ang tanong doon, mga kapatid, what life, anong klaseng buhay behind the tithes and offering? Pwede kang magbigay ng tithes and offering, pero ang ginagawa mo sa labas, puro kabulastugan at puro kasalanan. Amen? Paano kayo be-bless na nagtataka tayo? Minsan, nagbigay ako ng tithes and offering. Pero bakit wala akong blessing? Parang ganun pa rin. I-examine natin yung sarili natin, kung tama ba itong sarili natin, yung puso natin, bago tayo naghandog ng offering sa Panginoon. Amen? Minsan, kung ating relasyon sa Panginoon at nakabase lang sa ministry, aatras ka. Darating ang araw, aatras ka. Why? Sa ministry, makikita mo ang lahat ng kapatiran na makikita mo ang kanilang hindi pagiging perpekto. Pag nakakarinig ka ng puna, pag nakakarinig ka ng komento, nakakarinig ka ng mayroong kang plano pero parang walang sumusunod, madi-discourage ka. Pero, pag ang buhay mo nakasentro, Lord, ginawa ko to bilang offering sa'yo, kahit anong maranasan mo sa ministry o sa buhay mo, magpapatuloy kang maglilingkod sa Panginoon. Dahil ang relasyon natin sa Panginoon ay hindi based kung anong ginawa natin para sa Panginoon, kundi nagbe-base dahil ang buhay natin naka-offer sa Panginoon. Amen? Kaya anuman discouragement, kaya mong harapin. Kahit anumang pagkadapa, kahit anumang pagkakamali, anumang nakikita mo sa kapatiran mo, nagpapatuloy ka pa rin naglilingkod. Bakit? Dahil yung buhay mo ay nakasuko sa Panginoon, hindi nakasuko sa kapatiran mo. Amen? Ganun po ang paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid. God is interested in our offering. Not because He wants our offering. Because our offering honors God. Bakit kailangan niya ng offering? Hindi dahil gusto niya ng offering. Because through offering, doon niya nararamdaman, doon siya naitaas at naluwalhati sa offering na ibinibigay mo sa Panginoon. Amen? Praise God. So, the Bible, mga kapatid, na binasa natin sa Hebrews chapter 7, verse 27, ino-offer ng Panginoon ang kanyang sarili. So, ang burnt offering, mga kapatid, ano ba ang signifies ng burnt offering na nakalagay sa Bible? Ang burnt offering, mga kapatid, kaiba siya sa sin offering. Ang sin offering, magbibigay ka ng animals na perfect at ibigay mo sa Panginoon, maging karapat-dapat ka na sa Panginoon. Pero ang burnt offering, mga kapatid, it is voluntary. It is your decision sa sarili mo na ibibigay mo tong offering na to dahil sa pagsamba at pagpupuri mo sa Panginoon. Yun yung burnt offering. Sa sin offering, nire-required ka. Sabi ko kanila, command. Wala kang magawa, kundi gawin mo talaga. Pero, ang burnt offering is optional. Ganon din ang paglilingkod natin sa Panginoon. It is optional. Tatanggapin mo ba ang Panginoon at isusuko mo ang iyong buhay o maglilingkod na ka lang na mukhang parang Kristiyano at nagsasamba sa Panginoon, pero sa desisyon mo sa sarili mo, hindi mo talaga sinamba at pinaglilingkuran ang Panginoon. Kaya ang sinabi ng Panginoon, sabi sa Book of Hebrews, mga kapatid, He offered Himself. So ano ang pinaka-the best na offering, mga kapatid? Ang sinabi sa Book of Romans 12, chapter 1, offer yourselves as a living sacrifice. Ang karapat-dapat at pinakamataas na anyo at pagsuko at offering sa Panginoon ay ang pagsuko ng buhay ng isang Kristiyano. Hindi sa anumang bagay, kapatid. Amen? Kung ibinigay ng Panginoon, sabi nga, from God who demanded sacrifice to a God who became the sacrifice. Dahil hindi natin kayang lumapit sa Panginoon at maging kalugod-lugod tayo dahil sa kasalanan. Kung ibinigay na niya ang pangbuhay niya, mga kapatid, ang gusto ng Panginoon sa iyo ay hindi yung bagay na meron sa iyo.
kundi ang buhay mo mismo. Yun yung kailangan ng Diyos. Hindi siya namatay dahil sa pagkaroon mo ng ministry. Hindi siya namatay dahil sa talent mo. Hindi siya namatay para pagyamanin ka, para maging leader ka, para maging ano ka mang bagay o dito sa simbahan. Namatay siya para mismo sa'yo. At hindi sa anumang bagay na ginagawa mo. Amen? The forgotten offering, mga kapatid, sabi ko nga sa title ko, the forgotten offering o nakaligtaang handog. Minsan, ang dami na nating binibigay na handog para sa Panginoon. Pero nagkaligtaan natin, ang pinakahandog, the best, the greatest offering na ating maibigay sa Panginoon is yung buhay mo. Ikaw yun, kapatid. Higit pa sa anumang offering o sacrifice na ibibigay mo sa Panginoon. Ano yung nakaligtaang offering? Ako at ikaw, kapatid. At hindi po yung anumang bagay na may abot mo sa Panginoon. We get to worship God dahil sa pagbibigay, sa ating pag-worship sa Panginoon, nag-aabot tayo, nagbibigay tayo. Pero in terms, kung maglilingkod tayo sa Panginoon, yun yung buhay na isinusuko sa Panginoon. Amen? Kaya minsan, nagtataka tayo mga kapatid, nagsisimba naman siya, naglilingkod naman siya. Pero magtataka tayo, hindi ito panghusga. Reality. Bakit ganun pa rin siya? Ba't ang gulo-gulo ng buhay niya? Pero nagsisimba siya. Doon yan magkakita mga kapatid, yung kaibahang Kristiyanong sumusuko at sinusuko ang buhay at isang Kristiyanong nagsasariling buhay. Dati, sabi ko nga kanina, He came to give us life and have it abundantly. Dati, mayroon tayong buhay, pero walang kabuhay-buhay. Meron tayong buhay sa mundo, pero sa harapan ng Diyos, walang kabuhay-buhay. Paano lang tayo nagkaroon ng totoong buhay at meaningful na buhay? Nung ibinigay ng Diyos, nung dumating siya para ibigay yung kanyang buhay, doon tayo nagkaroon ng tamang pamumuhay. Amen? Dahil sa Panginoon at hindi dahil sa iyo. Meron tayong buhay dati pero walang kabuhay-buhay. Dahil namumuhay tayo sa kasalanan. Amen? Bakit si Job, mga kapatid? Sinong nangarap na gustong makaranas sa naranasan ni Job? Meron ba dito? Praise God, kung ako tanungin ng Panginoon, Lord, wag naman. Please naman, Lord, wag naman. Pero alam niyo ba ang sekreto ni Job? Bakit ganun siya katibay sa Panginoon? Basahin natin mga kapatid. The book of Job chapter 1 verse 5. Sabi dito mga kapatid, ang ginagawa ni Job bago dumating yung pagsubok sa kanya. When a period of feasting had run its course, Job will make arrangement for them to be purified. Early in the morning, aga pa lang, he will sacrifice a burnt offering for each of them, thinking, perhaps my children have sinned and cursed God in their hearts. This was Job's regular custom. Lagi niyang ginagawa tuwing umaga. He offer a burnt offering. Sabi ko nga kanina, ang burnt offering ay hindi siya command, kundi optional. Voluntary na pagsuko at pagsamba sa Panginoon at pagsuko ng kanyang buhay sa Panginoon. Kaya nung dumating yung pagsubo kay Job, binigyan tayo ng halimbawa, mga kapatid ni Job. The devil will attack us. Tatlo lang. Una, kalusugan. Pangalawa, sa kayamanan. Pangatlo, sa pamilya. Hindi ka makakasurvive dyan hanggat ang buhay mo ay hindi nakadepende sa Panginoon. Kung ang harapin mo ang problema na tulad kay Job, mga kapatid, na wala kang tamang relasyon sa Panginoon, mabubuwal ka sa problema at sa pagsubok sa buhay. Pero katulad ni Job, na nakasuko every morning, nag-o-offer siya ng burnt offering, kaya nagkaroon ng malaking tagumpay ang buhay ni Job. Amen?
Hindi siya si Job na pumupunta lang at mula malapit lang sa simbahan kung mayroong pangangailangan. Si Job, early in the morning, nagiging regular custom na niya na mag-offer ng burnt offering sa Panginoon bilang pagsuko sa Panginoon. Kahit ganun ang nangyari kay Job, ano ang sabi ng Panginoon? Sige, Satanas, gawin mo na lahat ng gusto mong gawin kay Job. Pero wag mo lang, isang kondisyon, wag mo lang saktan si Job. Akin ang buhay ni Job. Naisuko na ni Job ang buhay niya sa akin as an offering. Kaya wag mong galawin si Job. Ang buhay ba natin ay nakasuko sa Panginoon? Yun yung question, mga kapatid. Ang buhay ba natin ay naka-offer na sa Panginoon? O naglulungkod lang tayo, mga kapatid, dahil routine na natin, dahil regular custom na natin? Ang burnt offering, mga kapatid, is a highest offering na nakikita at nire-required ng Panginoon sa kanyang mga anak. Dahil ito yung total na pagsuko ng kanyang buhay sa Panginoon. Ang offering po natin ay huwag po nating idaan sa material na mga bagay. Sabi ko nga kanina, mga kapatid, binasa natin, binigyan niya tayo mula sa lupa at hiningahan niya tayo. Ibig sabihin, yung buhay natin ay nakakoneksyon sa buhay ng Panginoon. Hindi sa anumang mga bagay, mga kapatid. So, ang buhay na yon is mahalaga sa Panginoon. Kaya ang hinahanap niyang offering sa atin is yung buhay mo, kapatid. Hindi sa anumang bagay na ibibigay natin. Yes, hinahanap ng Panginoon yung ating ministry, ang ating ginagawa sa Panginoon. Pero ang the best na ibibigay natin sa Panginoon as a living sacrifice, bilang handog at mabangong handog, is yung sarili mo kahintulad na ginawa ng ating Panginoon. Amen? Kaya kung magbigay tayo sa Panginoon, search natin yung puso natin, mga kapatid. Ito ba ay karapat-dapat sa Panginoon? Una, kahit kailan hindi tayo maging karapat-dapat sa Panginoon, sa paningin ng Panginoon. Why? Sabi nga sa Bible, mga kapatid, for all have sinned, fall short in the glory of God. Lahat tayo wagsak ayon sa standard ng Panginoon. Yung sabi ng Panginoon, ay, hindi nyo talaga kaya. Yung ginagawa nyong offering, kulang. So ako na lang ang magiging offering para sa inyo, para magiging sapat kayo at makakalapit kayo sa presensya ng Panginoon. Yung ginagawa mo, kapatid, yung binagawa mo para sa Panginoon at yung self-righteousness mo is kulang. Hindi sapat. Kahit ginawa mo na ang lahat ng bagay, pero hindi mo pa naibigay ang buhay mo sa Panginoon, kulang. Eh sabi ng Panginoon, kulang. Ako na nung nag-required ng sacrifice, pero ako na mismo ang magiging sacrifice para sa iyo. Bakit? Dahil ang ating kabanalan at paglilingkod sa Panginoon ay para lang maruming basahan sa harapan ng Panginoon. Na kahit kailan, hindi mo pwedeng ipagmalaki sa harapan ng Panginoon. Magpasalamat ka kaya nakapaglilingkod ka. Magpasalamat ka kasi nandito ka. Magpasalamat ka, ibinibless ka ng Panginoon. Pinagpapala ka ng Panginoon, pero huwag mong gamitin yan para ipagmataas sa harapan ng Panginoon. Dahil kung wala ang Diyos, wala kang kayang gawin, kapatid. Wala tayong kayang gawin para lang tayong maruming basahan sa harapan ng Panginoon. Amen? Dumarahin sa dami, sa tagal na natin na naglilingkod sa Panginoon, baka nakalimutan na natin, mga kapatid, na isuko natin ang ating buhay sa Panginoon. Baka nagiging nandito lang tayo, mga kapatid, para sa church attendance. Kailangan ko mag-check kasi nasa ministry ako, leader ako eh. Kasi nasa music ako, kailangan check, attendance check, D-class check. Baka puro na lang mga panglabas yung ginagawa natin, mga kapatid. Siguraduhin natin, sabi ko nga kanina, mga kapatid,
Sabi ng Bible, do not appear unto the Lord empty-handed. Pag dumating tayo sa church, mga kapatid, kung naglilingkod tayo sa Panginoon, siguraduhin mo na may dala ka na handog para sa kapurihan ng Panginoon. Handog na galing sa puso. Handog na galing sa katuburan ng puso. At hindi handog na galing sa nguso. Why? Kasi minsan, sabi nga ng Panginoon, ano bang klaseng handog kayo? Ino-offer nyo ang animals, pilay, may sakit. Anong klaseng handog yan? Minsan sa buhay natin, pag hindi natin bantayan yung sarili natin, mga kapatid, minsan, nagre-reklamo, ano ba naman yan? Sabi ko nga, siya ang kakanta, ako na naman ang kakanta rito eh. Ano ba naman yan? Meeting na naman sa ministry, ano ba yan? Puro na lang meeting. Ano ba yan? Ako na naman tinatawag, ang dami namang makapatiran dyan, bakit ako pa talaga? You think na yung offering mo na yon is karapat dapat sa Panginoon? Kaya sabi ng Panginoon, isarado nyo na yung templo kung ganong klaseng offering ang ibibigay nyo sa akin. Isarado nyo na. Why? Dahil yung offering na binigay natin ay palso o may pagkukulang at hindi perpekto, mga kapatid. Amen? Sa burnt offering, mga kapatid, sa Old Testament, when you offer a burnt offering as a self o voluntary offering sa Panginoon, total dedication sa Panginoon. Ang ginagawa dito, mga kapatid, habang nagbibigay sila, ibinibigay nila yung animals as an offer sa altar. Yun po ay sinusunog. Once na sinusunog, yung fire na yon, yung apoy na yon, symbolizes the presence of God. Magiging totoong burnt offering lang yung, mga kapatid, kung nakukonsume siya ng fire. Ito po ay simbolo sa ating buhay, mga kapatid. Kaya ang Holy Ghost, ang banal na Espiritu, ay huwag nating ibigay walang bahala. Ang banal na Espiritu ay siyang magko-confirm sa iyo na yung buhay mo ay tunay na handog sa Panginoon. Without the Holy Spirit, mga kapatid, hindi niya ipinapangako yung banal na Espiritu sa Book of Acts kung hindi assurance ng salvation ang Holy Spirit o Holy Ghost. Hindi maituro sa Bible ng Book of Acts ang pagkapuspos natin sa banal na Espiritu kung wala tong relation sa relasyon natin sa Panginoon. Ano mang ino-offer natin, kailangan for confirmation ng fire sa Panginoon. Ibig sabihin, kung tayo ay lumapit at naglilingkod sa Panginoon, lagi tayong magpapuspos ng banal na Espiritu ng Panginoon as a seal and a confirmation sa pagiging anak natin at pagbibigay natin ng paglilingkod sa Panginoon. Hindi lang po tayo pupunta ng church na okay lang yan sila. Papuspos na sila dyan. Parang ang pangit naman tingnan. Naglalaway na oh. Minsan gano'n tayo eh. Ano ba yan? Pangit naman, naglalaway na oh. Pero ang naglilingkod sa Panginoon, walang pakialam yan, mga kapatid. Ano nga kung natulo o napuspos naman ako? Ikaw nga, okay ka yung forma mo, pero kalooban mo naman kulang. Ano ngayon kung ako tumulon, umiiyak, lumuhuluhod sa Panginoon? Pero pinupuspos ako ng Panginoon. Ikaw naman ang ganda pa rin ng forma, parang walang nangyari. Sa tingin mo, ang offering mo is karapat-dapat sa Panginoon? Amen? Sa katingin natin, yung offering natin sa Panginoon is tama. Sabi ng Panginoon sa Bible, hindi ko tatanggapin yung sacrifice nyo. Dahil ang sacrifice nyo, mayroong depekto. Magaling na tayo minsan, mga kapatid, sa simbahan, pero sa labas, nagkakaalaman tayo kung anong buhay meron tayo, mga kapatid. Ang offering sa Bible, mga kapatid, is day by day o everyday offering. Araw-araw na offering na ibinibigay mo sa Panginoon. Hindi lang araw ng Sunday. Nabasa natin si Job, mga kapatid, every morning, custom na ni Job na magbigay ng burnt offering bilang pagsuko ng kanyang buhay sa Panginoon. Tayo po ba, kailan natin huling na isuko yung buhay natin sa Panginoon? That's a question, mga kapatid. Marahil marami tayong ginagawa para mga Pharisee, mga kapatid.
Ang Pharisee, ano ang Pharisee? Gusto nila makita sila maraming tao na nanalangin. Oh, hallelujah! Nakikita ng maraming tao, uy, galing ng Pharisee. Banal. Minsan ang Pharisee, tumutulong at nagbibigay sa harapan ng maraming tao. Pero sila ba nagustuhan ng Panginoon? Sabi na po, sumpain kayo, Pharisee. Why? Dahil nagbibigay sila, gumagawa sila ng bagay ayon sa nakikita ng mga tao. Pero mas maganda, mga kapatid, na naglilingkod tayo sa Panginoon, na kayo lang ng Panginoon na may totoong relasyon. Pag naglingkod tayo sa Panginoon, mga kapatid, huwag tayong magpa-apekto sa sabihin ng ibang tao sa iyo. Dahil hindi yan siya makakadala sa iyo sa langit, bagkus hahatakin ka niyan papunta sa imperno pag nakikinig ka sa sinasabi ng kapatid mo. Pag naglilingkod tayo sa Panginoon, hindi nakakadepende o nagdidepende sa ano ang sasabihin ng tao sa iyo. Ang pinaka-the best, pag naglingkod tayo sa Panginoon, yung puso mo at yung buhay mo, yung parameter kung paano ka maglingkod sa Panginoon at hindi kung ano man ang ginagawa mo. Yung ginagawa mo, nagawa na ng Panginoon yan. Kaya nga naliligtas tayo mga kapatid, hindi sa pamamagitan ng gawa, kundi sa pamamagitan ng grasya at biyaya. Hindi sa anumang bagay na gagawin mo sa Panginoon. Amen? So, pag nandito tayo mga kapatid, kung naglingkod tayo sa Panginoon, siguraduhin natin yung puso natin is tama. Amen? Siguraduhin natin na yung paglilingkod natin, yung buhay ba natin is tama. Dahil ang totoo mga kapatid, mas na-impress ang Panginoon kapag ang ino-offer mo as a sacrifice is yung buhay mo mismo kaysa sa ginagawa. Church, ang Panginoon lang nakakaalam kung anong relasyon meron tayo sa Panginoon. Ang Panginoon lang nakakaalam kung anong level na tayo sa relasyon natin sa Panginoon. Katotohanan, minsan, bakit ang tagal na natin nagsimba sa church, makikita, Lord, parang kulang, parang meron pa rin. Minsan yung kulang na yon, hindi kulang dahil wala kang ginagawa, kundi kulang dahil hindi mo sinusuko ang sarili mo sa Panginoon. Mas gusto pa natin ang Panginoon ang susunod sa atin, mga kapatid, kaysa tayo ang sumunod sa Panginoon. The greatest offering na maibigay mo sa Panginoon is yung buhay mo mismo. Buhay mo mismo. Buhay mo at buhay ko, yun yung pinakamataas na antas na hinahanap ng Panginoon sa ating paglilingkod sa Kanya. Kaya sabi ni Apostol Paul, mga kapatid, I die daily. I die daily. Ibig sabihin, namamatay ako para mabuhay ako kay Kristo. Araw-araw ipinapako ko ang sarili ko para si Kristo ang mabubuhay sa akin. Ang Panginoon, mga kapatid, hindi Kanya pipilitin na maglingkod ka sa Kanya ng tama. Optional yun, mga kapatid. Gusto mo magligtas? Magdesisyon ka para maligtas. Ayaw mo maligtas? Okay. Mamuhay ka na kunyari ligtas ka. Pero yung commitment mo at relasyon mo sa Panginoon, hindi ka kaligtas-ligtas. Kaya sabi ng Panginoon, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa kaharian ng Diyos. Doesn't mean, mga kapatid, na matagal na tayo naglilingkod, matagal ka na sa church dito, ligtas ka na. No. Hindi ibig sabihin na elders ka na, leaders ka na, singers ka o anumang ginagawa mo sa church, ligtas ka na. No. Yung kaligtasan ay nagbabase sa relasyon mo sa Panginoon. Hindi dahil Pentecostal ka. Hindi ka naliligtas dahil Pentecostal wanis ka. Naliligtas tayo dahil sa relasyon natin mismo sa Panginoon. Kaya gusto natin maayos yung buhay natin, maayos na makakilos ang Panginoon sa buhay natin. Tuko mo ang buhay mo sa Panginoon. Yan yung sekreto sa pamumuhay na isang Kristiyano. Di lahat ng kanta, mga kapatid, is totoo. Sabi nga,
Masayang Kristiyano, nag-aawitan. Yes, totoo yun. Pero hindi lahat nag-aawitan. Sa paglilingkod mo sa Panginoon, hindi lahat awitan. Minsan iyakan, mga kapatid. Patibayan yan sa Panginoon. Aawit tayo, yes, masayang awitan, pero in reality, parehas kay Job, wag natin sabihin na exempted tayo doon sa naranasan ni Job. Praise God. Job, sabi sa Bible, Job is a perfect man. Pero, nakaranas pa rin siya ng pagsubok sa kanyang buhay. How much more tayo, mga kapatid? Isa lang ang nasabi sa Bible, Job is a perfect man. Wala akong maalala, pastor, na mayroon bang perfect man na sinasabi sa Bible? Si Job lang. Pero hindi siya exempted. Praise God. Hindi siya ligtas. Pero ang isang pangako ng Panginoon na assurance, Satanas, huwag mong galawin ang buhay ni Job. Ang ibig sabihin, ang pinagkaiba natin sa mundo, mga kapatid, pareho lang tayo lahat. Dumaranas. Pero ang pinagkaiba sa atin is yung presensya ng Diyos sa buhay natin. Yun yung pinagkakaiba sa atin sa mundo. Lahat tayo minsan nagka-problema sila sa labas. Yes, tayo rin may problema. Naghihirap. Yes, tayo rin naghihirap. Pero ang wala sila na meron tayo is yung presensya at assurance at pangako ng Diyos sa buhay mo na wala sa kanila. Hindi ba dapat tayo magpuri at magsamba sa Panginoon ng totoo? Why? Binigyan tayo ng assurance ng Panginoon. Job, Satanas, huwag mong galawin ang buhay ni Job. Dahil akin na si Job. Ganon ka rin, kapatid. Huwag mong galawin ang buhay ni Brother August, ni Rodel, ni Primo. Akin yung buhay nila. At wala kang karapatan para galawin at sirain yung buhay nila. Kaya niyang sirain anumang meron tayo, pero hindi niya kayang sirain ang buhay natin, mga kapatid. Dahil ang buhay natin ay nakalukob na ang banal na espiritu, ang dugo ng Panginoon sa buhay natin. Pinili na tayo, mga kapatid, at wala nang karapatan si Satanas sa buhay natin. Kaya yung problema, hayaan mong mamoblema. Pero manatili kang kumapit sa Panginoon. Dahil ang pangako ng Diyos, kailanman, hindi ka iiwanan, hindi ka pababayaan, at hindi ka kailanman mag-iisa. Lagi mo siyang kasama. Hallelujah! 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 Tayo tayong lahat, mga kapatid. Praise God! Praise God! The forgotten offering. Church, the forgotten offering is you. Ikaw yun, ako yun. Na hinahanap ng Diyos sa buhay natin. Na isinusuko natin yung buhay natin. Hindi man anong mga bagay, mga kapatid. Kailan tayo huling isinusuko yung buhay natin? Yun lang ba yung time na nakakilala tayo sa Panginoon at tumanggap tayo sa bautismo? Ang offering at sacrifice ay araw-araw yan, kapatid. Hindi yan once a year, hindi yan twice a year, o 3 times a year, bagkus every day ang pagsuko mo sa Panginoon. Ang pagsuko sa Panginoon ay isang tagumpay at isang panalo. Sa labas, mga kapatid, pag lumuhod ka at itinaas mo ay yung kamay, talo ka na. Pero sa harapan ng Panginoon, dito sa altar, pag lumuhod ka at itinaas mo ang kamay mo, panalo ka. Woo! Pag lumuluhod ka at isinusuko mo ang iyong buhay at itinataas mo ang iyong kamay, panalo ka, kapatid. Hindi ka talo. Ang talunan ng mga tao na walang relasyon sa kaya mag-failure ka man sa buhay mo, nagkamali ka man na anumang bagay, alam ng Diyos kakamali ka. Pero lumuhod ka, kapatid. Suko mo yung buhay mo. Kamusta na ang relasyon mo sa Panginoon? Ang relasyon natin sa Panginoon, hindi nakabase kung gaano tayo katagal at maraming taon na tayo naglilingkod sa Panginoon. Ang relasyon natin sa Panginoon
ay nakabase kung paano yung commitment mo, paano yung panghawakan mo, na kahit ano man ang mangyari, Lord, hindi ako bibitaw, Lord, para sa'yo. Lord, ang buhay ko isusuko ko sa'yo. Kahit maano mang mangyari, hindi ko man maintindihan, Lord, pero sinusuko ko pa rin ang buhay ko sa'yo. Dahil ang Diyos lang ang nakakaalam sa maayos mong kinabukasan. Yes, minsan marami tayong mga buhay, mga kapatid, na pagkakamali. Pero yun yung pangit na pagkakamali sa kamay ng Diyos, pagagandahin yan ng Panginoon. Hallelujah. Wow, hallelujah. Praise God. Ang altar ay bukas para po sa bawat isa sa atin. Kausapin mo ang Panginoon, kapatid. Ang Panginoon ay naghihintay lang sa iyo. Lumuhod tayo at lumapit sa altar at isuko natin muli ang ating buhay. Magkaroon tayo ng renewal sa ating mga pangako sa ating Panginoon. Come on, church, bukas ang altar para sa bawat isa sa atin. Sabi ko, mga kapatid, ang assurance na isang burnt offering, na isang offer o sacrifice na ang Panginoon ay tinatanggap niya is fire. Kinukonsume siya ng fire. Ibig sabihin, mga kapatid, pag isinusuko mo ang iyong buhay, pupuspusin ka ng banal na Espiritu as a confirmation na ang buhay mo ay totoong nakasuko sa ating Panginoon.